Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat ng ating taga-subaybay dito sa Marinduque News Network. Welcome po sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya ng Marinduque, kung saan sa pamamagitan nitong ating programa ay malaya nating na ipapahayag ang mga gawain at accomplishment ng kapulisan sa lalawigan ng Marinduque. Tayo rin sa bahay na pakinggan sa Marinduque News Network, Channel 3 at Marinduque TV, Marinduque News Network Channel at Marinduque Police Provincial Office ang aming official Facebook page. Bago ako magpatuloy, nais ko munang batiin ng isang magandang araw po sa aming pinuno sa hanay ng kapulisan na si Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Officer in Charge, Chief PNP. Sir, magandang araw dyan sa inyo sa National Headquarters. Sa amin namang Regional Headquarters, na pamumuno po ni Police Brigadier General Jovencio Ruben Badua Jr. Sir. Magandang araw din yan sir sa inyo sa Regional Office sa Calapan. At sa aming napakasipag na very supportive na Provincial Director na si Police Colonel Arthur A. Salida Sir. Good morning sir. Ngayon ay nasa Santa Cruz sir, umattend ng isang activity. Binabati ko rin po ang aming Deputy Provincial Director for Administration na si Police Lieutenant Colonel Virgilio R. Madroño sir, at sa Deputy Provincial Director for Operation na si Police Lieutenant Colonel Elmer Lontok Manalo sir. Good morning sir. At sa mga staff officer dyan sa Marinduque Police Provincial Office, binabati ko po kayo ng magandang araw po sa inyong lahat. Nabati ko po si Police Lieutenant Colonel Marlon S. Hernandez, Chief PARMU, Police Lieutenant Colonel Erden D.S. Lopez, Chief PSMU, Police Lieutenant Colonel Quint Joan T. Quintana sir, Chief PIDMU, Police Lieutenant Colonel Randall M. Sabtula, Police Lieutenant Colonel Chopilo B. Owingan, Police Major Abner Mausar, at Police Major Aldrin L. Mutia. Sir, good morning dyan sa inyo sir sa PPO. Binabati ko po rin pala ang aking mga kasama sa opisina sa pamumunong ng aming napakatikas na boss sa Provincial Community Affairs and Development Unit sa pangunan ni Police Major Jerome B. Minjola sir. Good morning sa inyo sir sa PICADO. At kay Ma'am Police Captain Lily G. Nicolas, ang ating Chief PIO na ating permanent host po dito. Sa kasalukuyan po ay may kasabayan pong importanteng aktibidades na inaatendan. At sa mga kasama ko po, sa aming Chief Clerk, PEMS Ana Lirihano, PEMS Evangeline Permejo, PEMS Milan Bacomo, PMSG Eugene Malco, PMSG Franklin Aurelia, PSSG Ariel Mandak, Patroluman Genevieve Abelio. At binabati ko rin pala mga nagkakandak po ngayon ng immersion program nila sa Barangay Sayaw na nag-undergo ng PCADC, Police Community Affairs and Development Course, sa pamumuno po ng kanilang team leader, Police Lieutenant Liberato Mapakpak sir, PSSG Franco Aguilar, Patroluman Regine Aisel Hernandez, Patroluman Mary Joy Aliwalas, at Patrolwoman Annabel Aday. O yun, mga nagkakandak po sila ng immersion program para po sa kanilang course na PCADC dyan po sa Barangay Siya. Shoutout po sa inyo. Bago po ako magpatuloy, puproceed na po tayo sa ating comparative statistics dahil po habang hinihintay po ang ating bisita mula sa Bayan ng Gasan, akin po munang i-discuss po ang comparative statistics ngayon na September 2025 versus October 1 to 2025. Makita po sa ating data na lahat po ay bumaba. Malaki po ang binaba. Hindi naman po patapos po ang buwan, pero makita po natin ang diferensya po sa crime volume po. Dati pong 32 nung buwan ng September, ngayon po ay 24 na lang. Sa peace and order naman po, 16 nung September, ngayon ay 12. Negative 4 po tayo. Ito po yung mga natala natin. Isa po sa index crime. Yan po. Then, isa po, may natala po tayo nung September na murder. Isa. Ngayon po ay 0. Sa physical injuries din po, 0 po ulit. Dalawa po noong September. Sa rape po, may isa po noong September. Ngayon po ay 0. Sa non-index crime naman po, ito po yung nagkatara po tayo ngayong buwan ng October. Ito po yung RIR na tinatawag. Ito po yung mga reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries, or damage to property. Ito po yung kinakasangkutan po ng mga aksidente po sa ating kalsada. Hindi po nawawala po. Nung buwan po ng September, nagkaroon po tayong 16
Samantalang po ngayon ng October po, meron po tayong 12 na tig-anim po sa physical injuries at 6 po sa RIR in damage to property. Yan po, mamakita po natin na po. Bagkus po na bumaba, hindi pa po tapos ang buwan ng Oktubre. Sana po wala na pong kasunod po ito. May negative po tayo na negative 4. Sana po hindi, sa natitira pong 10 araw, sana po wala na pong madisgrasya. Kaugnay naman po dito, papakita ko po yung mga cases po na yung accomplishment po muna ng ating kapulisan. Dito po natin makakita po na ang mga kasipagan ng ating kapulisan mula October 1 to October 20, nagkaroon po tayo ng huli na 6 na wanted person. Ayan po, ang 6 na po yun ay huli po mula sa bayan ng Buwak. Ayan po, sa pangunguna po ni Police Major Argel Padilla, sir. Congratulations po sa inyo. Meron din po tayong huli, deposited po na deposited firearms po na isa. At meron din po tayong illegal fishing po, 3 na kahuli po tayo ng 7 na individual. At sa PD 1602 or illegal gambling, may 3 operasyon po tayo naganap. At siyam po na naarestong individual. Meron din po tayo ngayong buwan na huli po ng RA 9165 po. Isa po at isa pong individual po ang naresto tungkol po sa RA 9165 or illegal drugs po natin. Ano po, yan po. Sa local ordinance naman po, ito po yung 326 po. Ito po yung mga tinutukoy po natin kanina sa violation po ng puso ko sa kalsada sa painigting po, lalo po ngayon na nakita po natin na medyo tumataas po ang mga road crash incidents po natin. Dito po natin nakafocus po na panghuhuli or pagsisita po na ginagawa po ng ating kapulisan. Kaugnay po niyan, papakita ko po sa inyo ang mga accident at kaso po na meron po sa ngayong taon po. Ipapakita ko po ngayon na mula January 1 to October 10, makita po natin dyan ang mga, kung ilang cases po meron at ilang aksidente po. Makita po natin, may total po tayong 117 sa buong Marinduque. Ano po, makita po natin dyan. At ang mga na-file na cases ay 169 na makita po sa status natin na pinakamarami po ay sa physical injuries at damage to property. Ito pong homicide po, ito po yung hindi na po natin inaasahan na may namamatay po na aksidente po. Yun po. Nakita po natin, masyado pong malaki ano po sa kabuuan ng taon to. Ano bang mga nagiging cause of accident nila or ano bang mga naging dahilan? Ito po, na total po ito ng ating Provincial Investigation and Detection Management Unit sa pangunguna po ni Police Lieutenant Colonel Joan T. Quintana, sir. Ito po yung mga naging mga dahilan ayon po sa report. Una po, pinakamataas po sa kanila, failure to give way. Yan po, makita po natin na hindi nagbibigayan. Hindi po sila nag-yield sa kalsada. Wala pong nagbibigay. Wala po, parang hindi po nakikita yung right of way. Basta po, dire-diretso lang po. Sumunod lang po, yung proper overtaking or crossing. Yan po, biglang sulpot. Minsan po, wala pong signal light. Kasunod naman po ay overspeeding. Overspeeding, sobrang bilis. Lalo po sa mga straight pathway po natin. Katulad po nakaraang araw po, ano po, sa bayan ng Mugpog, meron din po ulit na aksidente. Gawa po ng kadahilanan po ng mga aso po, no po. Yung isa po, lack of awareness or failure to notice na hindi po masyado nakita or nabulaga po sila. Yan po, meron pong 44. Yan po, isa rin po sa pinakamarami. Brake malfunction, meron pong 6. Hitting stray dog, yan po. Isa po ang hitting stray dog. Yan po yung, may isa po tayo natala. Isa pong nasabugan ng gulong. 6 po na pag maulan po, ano po, nadulas po sa mga kurbada po natin na madulas. At 3 po sa ilalim ng influence of liquor. Yan po yung mga natin, mga naging cause ng accident. Kaugnay nito, paano ba natin ito maiiwasan itong mga napakaraming aksidente na to? Ngayon po, i-discuss ko po na yung do's and don'ts natin sa road safety. Para po mas maintindihan natin yung mga upang makaiwas rin po tayo sa mga aksidente. Yan, shoutout doon po kay Police Corporal Jerome M. Mascarinas na kakarating po mula sa bayan ng Gasan. Ayun po, unang-una po, obey traffic. Ipapakita ko rin po yung muna, bago ko po i-discuss, ipapakita ko rin po na kung kailan po nagiging
nagiging pinakamataas na insidente sa oras o ng araw. Yung po makita po natin diyan na sa oras sa 2 PM ng hapon, meron po tayo pinakamataas na itala 16. Makita po natin sa datos natin mula alas 2 hanggang pataas hanggang alas 12 ng gabi, napakadami pong naitatalang mga road crash accident po natin. Yan po, pinakamarami sa 2 PM. Sumunod po ay alas 3 na 14 at nung pag alas 4 ay 15. Baba po na bahagya. Pag alas 5, 8 PM na po. Nung pag alas 5 ay 8 lang po. Gawa po siguro ng rush hour po. At pag lumapit na naman po ang gabi, yan po, dumadami na naman po. Sa ngayon po, ito po yung mga naging nakalap nating datos kung anong oras nangyari ang krimen. Yan po. Sa don'ts and don'ts naman po tayo natin para mas malala natin maintindihan para lang sa tayo makaiwas. Number 1 po natin sa don'ts po natin, obey traffic rules. Yan po, lagi po tayong sumunod sa batas trapiko. Ano po? Lagi nating sundin ang mga batas trapiko, stop sign, signal sign. Wala man dito po ng traffic signals, kung nasa kabila man po tayo, lagi natin po sundin yan. No po? Tapos lagi po tayong dapat safe on the road. Sundan po natin yung mga signs na yan. Yan po mga signs po natin. Alam po natin yan. Basta po tumungtong tayo at may lisensya po tayo, ito po ay tiyatakel po doon para po ituro po sa atin itong mga directional signs, mga caution signs po natin. Ano po. Sunod po, para po sa mga nagmamaneho ng 4 wheels, magsuot po lagi ng seatbelt. Yan po, hindi po namin nuhuli pag walang seatbelt, kundi para po sa inyo yan, pangkaligtasan po yan. Wear seatbelts po, kundi po nagkakamali, sinturong na pangkaligtasan po, para po in case po, wag naman sana po mangyari, ay pag nabangga po tayo, hindi po tayo mapupuruhan ng malala. Sumunod naman po, para sa naman po nagmamotor, magsuot po lagi ng helmet. Yan po, sabi po sa batas na RA 10054 o Helmet Act of the Philippines of 2009. Dapat po na magsuot tayo ng may standard protective helmet. Yung nutshell po, hindi po yan standard na po, na mapambike po natin yan. Standard po yun sa bike, pero po sa pagmamotor, hindi po yan pwede. Yan, sundan po natin, maintain safe distance na po, para po wag po tayo mag-tailgate. Pag nagte-tailgate po kasi tayo, na nakasunod po tayo ng maigi, pag nag-sudden brake po yung ating mga sasakyan sa unahan, may posibilidad po na bumangga po tayo kasi po nakadikit po tayo sa kanilang gusto. So naman po, sundin po natin yung sinasabing speed limit sa kalsada. Yan po, makita naman po natin dyan na may speed limit po na nakalagay kung 20 or 40 or sundin po natin yan. So naman po, ito po yung isa sa pinaka-importante po, gumamit po tayo ng signal light. Kasi iba po natin, makita po natin, kadalasan po sa daan, hindi po nagsisignal light. Or siguro nakakalimutan nila, bigla pong liko, biglang overtake, hindi po nakita, hindi po naabisuhan yung ating mga kasama po na kasabayan po natin. Ito po, yung isa po, stay alert and focus sa ating kalsada. Yung RA 10913 or Anti-Distracted Driving Act. Yan po, makita po natin dito. I-avoid po natin mag-text. So, kumausap sa phone o kumain habang nagda-drive. Kasi po, dapat po yung dalawang kamay natin, manibela man yan ng 4 na sakyan or 4 wheels or mas mataas na magulong or motorsiklo, dapat po hindi po tayo nagda-text or kung anong ginagawa po natin para po in case po na may hindi po natin nasa ang pagkakataon, makapag-brake po tayo or magamit po natin yung mga dalawang kamay po natin. Pwede naman po kung naka-bluetooth kayo or pwede po yun. Pero po kung hawak nyo po at nag-text po kayo, maaari po tayong huminto or tumabi po sa gilid para po hindi po tayo makaabala or makadistrasya. Kasi po, isang tingin lang po natin, isang yuko po natin, nawala tayo sa yung parang may bigla tayong tinignan sa cellphone. Tapos pag gan natin, split second, meron na tayong mabubulaga, magulat na tayo, meron na tayo diyang kaharapan. Yun po, ang sundan po natin, right of way. Ayan po, yung sinasabi ko kanina, sa observed right of way po, isa po sa mga dapat po nating anuhin yan,
dapat po magbigayan tayo. Sabi nga nila, yield the right of way. Yun po, ibigay po natin yung right of way kung kinakailangan para po hindi po iwas po abala, iwas po. Kasi po, pinilit po natin yung atin, alam po natin na nauna po siya or alam po natin makakabangga tayo. Pinilit po natin yung sarili natin na ipilit na ipasok po yung sasakyan natin at na makakabangga tayo or hindi pa natin asahan, yun po sa kailangan po natin madalas magbigay. Kasunod naman po, regular maintenance ng ating mga sasakyan. Kasi dito pag sa regular maintenance po natin, matatandaan po natin yung low bagets. Yun po. Sa battery, una, dapat po check po natin battery. Lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tools, at pinakahuli ay self. Dapat po ay pati yung sarili natin, check natin kung tamang condition ba tayo para mag-drive dito. Ano po? Kasi po pag di po tayo masyadong na-feel po natin may sakit tayo or nanghihina tayo, inaantok tayo, dapat po magpahinga muna po tayo. Ano po? Yung po, sumunod po natin use of headlights paggabi. Kasi po yung iba pag naka high beam din ang katapat, syempre. Hindi po tutukan kasi yung iba, kaya po hindi nakabulag po yan sa kalsada, lalo po sa mga alam po natin yan na po. Kaya po wag po natin masyadong gamitin yung high beam, lalo po hindi na po masyadong kadiliman or nasa po kabayanan na po tayo, or pag may kasalubong po tayo, i-low beam po natin kasi po pag naka high beam po tayo, sobrang lakas ng liwanag ng ilaw natin, may posibilidad po na hindi niya makita yung nasa harapan niya at puro ilaw lang, at case po na makabangga po siya or may mabangga po siya sa unahan niya. Yun po, yun po yung mga dose natin. Sa ngayon po, yan po na di-discuss natin at bali, magbibigay muna po tayo ng isang maikling patalastas o paalala po para mabigyang daan po ang ating bisita po ngayong umagan po ito. Magbabalik po kami sa ilang paalala po. Ligtas kabataan, matatag na kinabukasan. Sa panahon ngayon, mahalagang ang bawat kabataan ay may sapat na kaalaman upang mapanatiling ligtas ang sarili at ang kanyang kapwa. Ang krimen ay hindi pumipili ng edad o pagkakataon, kaya dapat ay laging handa at responsable. Sa bawat bayan at lungsod sa Pilipinas, nariyan ang alagad ng batas na tapat na naglilingkod para sa kapayapaan at kaligtasan ng lahat, ang Philippine National Police. Sa kanilang malasakit at dedikasyon, tiniyak nila na ang bawat mamamayan ay may proteksyon laban sa krimen at karahasan. Hindi lang sila tagapagpatupad ng batas, kundi katuwang din sa paghubog ng ligtas at maunlad na komunidad. Kaya naman, bilang mga kabataan, mahalagang malaman natin ang mga tamang hakbang upang maging ligtas at responsable sa ating mga sarili at kapwa. Samahan niyo kami sa isang mahalagang paalala mula sa PNP para sa ligtas na kinabukasan. Isang paalala mula sa Philippine National Police. Maging alerto at maingat. Habang papasok o pauwi mula sa paaralan, laging maging alerto. Iwasan ang paggamit ng cellphone habang naglalakad. Obserbahan ang paligid at umiwas sa madidilim o tahimik na lugar. Bantayan ang iyong mga gamit. Huwag iwanan ang bag o cellphone sa kung saan-saan. Isang saglit ng kapabayaan ay maaaring mauwi sa krimen. Sama-samang umuwi. Iwas gulo. Mas ligtas kung may kasabay sa pag-uwi. Huwag basta-basta sumama sa taong hindi mo kilala. Ugaliing magpaalam sa magulang o guardian kung saan ka pupunta. Alamin at isumbong. Kung may nakita kang kahina-hinalang kilos o bagay, agad itong i-report sa guro, guard o sa otoridad. Ang pagsawalang bahala ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Ang pagiging mapagmatsyag ay isang responsibilidad nating lahat. Iwasan ang droga. Ang iligal na droga ay sumisira ng katawan, isipan at kinabukasan.
Huwag magpadala sa peer pressure. Tandaan, ang tunay na matatag ay marunong tumanggi sa tukso. Kapag may nag-alok ng droga, sa personal man o online, huwag magdalawang isip na tumanggi at magsumbong. Maging alerto laban sa terorismo. Ang terorismo ay banta hindi lang sa seguridad, kundi sa katahimikan ng buong komunidad. Maging matalino sa social media. Sa panahon na makabagong teknolohiya, mahalagang maging responsable sa paggamit ng social media. Iwasan ang cyberbullying, fake news at pakikipag-chat sa hindi kilala. Think before you click. Isang maling post ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Huwag sumali sa grupong laban sa gobyerno. May mga grupong gumagamit ng kabataan upang itulak ang kanilang pansariling interes laban sa pamahalaan. Huwag magpadala sa propaganda, galit o paninira. Ang tunay na makabayan ay nagtutulungan, hindi nakikipaglaban sa sariling bayan. Makiisa sa kapayapaan at disiplina. Makiisa sa mga programang pangkapayapaan, leadership training, at community outreach. Magsimula sa sarili. Gawin ang tama kahit walang nakakakita. Ang kabataang disiplinado at responsable ay panangga laban sa krimen at karahasan. Kabataan, ikaw ang pag-asa ng bayan. Panatilihin mong ligtas ang iyong sarili, ang iyong paaralan at ang iyong komunidad. Ang iyong kaalaman, tapang at malasakit ay sandata laban sa krimen. Sa simpleng pag-iingat, sa matalinong desisyon at sa tamang kaalaman, makakamit natin ang isang ligtas at maayos na kinabukasan. Isang paalala mula sa Marinduque Police Provincial Office. Dahil ang gusto ng pulis, ligtas ka. We are always ready to serve. Yun po, tayo pong nagbabalik sa ating programa, ang kalutang ng pulisya sa Marinduque. Yan. Bago po tayo magpatuloy, binabati nga po palang ng shoutout po sa aking tatay. Birthday niya po ngayon, Jose Oribalde Jr. Nandiyan po sila ngayon sa Lukban, nagsisimba po sa kamay ni Jesus. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo ni Mama po dyan. Enjoy po sa birthday niyo po. Ngayon po, sa ating pagpatuloy na po, ating pong bibigyan po ng oras po ang ating guest po natin ngayong araw na si Police Corporal Jerome Montiel Mascareñas mula sa Gasan MPS. Yun, maaari ka na pong magpakilala, Sergeant. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating mga tagapakinig dito po sa lalawigan ng Marinduque. Ganon din po sa ating kagalang-galang na Provincial Director na si Police Colonel Arthur Angsuban Salida. Sir, good morning sir. At sa mga staff officers ng Marinduque Police Provincial Office, sa ating program host na si Police Corporal Jomar Rebale, ang Assistant PCR PNCO ng Marinduque Police Provincial Office, ang ating Police 2017 po. Ako po ang inyong lingkod, Police Corporal Phil Jerome Mascareñas, Assistant PCR PNCO ng Bayan ng Gasan, sa Gasan Municipal Police Station, at andito po upang ibahagi ang updates ng peace and order at mga accomplishments ng Gasan Municipal Police Station sa ikatlong linggo ng buwan ng Oktubre. Bago ko po ito sundan ay binabati ko po muna ang aking nanay at tatay na lumuwas po kaninang umaga sa pag-undergo po ng aking nanay sa dialysis po. Ingat po nay at pagaling po. Yun, okay po. Ngayong buwan ng Oktubre, kamusta naman ang sitwasyon ng peace and order sa bayan ng Gasan? Ano mga ginagawa nyo para mapanatili ito at para mapaayos ang kapayapaan dyan sa bayan ng Gasan? Malugod naming ipinapalam sa inyo, sa ikatlong linggo ng buwan ng Oktubre
ay challenging po sa ating kapulisan ng bayan ng Gasan at iba't ibang ahensya sapagkat meron po tayo, nakaranas po tayo ng tropical depression o ito pong bagyong Ramil. Pero hindi naman po mapipigilan ng anumang bagyo ang ating pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga information na dapat nilang malaman para sa kanilang kaligtasan. Ano po? Ang ating pong kapulisan ay pinapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Gasan sa patuloy na pagsasagawa ng mga police intervention, operational activities tulad ng presensya ng kapulisan sa mga matataong lugar. Gayon din sa mga paaralan upang siguraduhin ligtas ang ating mga kabataan sa kanilang araw-araw na pagpasok. Patuloy pa rin po ang ginagawang pagpatrolya sa umaga at lalong-lalo na sa gabi. Gayon din po ang kampanya sa illegal na droga, illegal na sugal at pagsasagawa ng mga PCR activities tulad ng koordinasyon sa ating local government unit upang maipaalam sa kanila ang mga plans and programs ng kapulisan. Ayan po, additional po natin yung mga intensified community engagement po. Yun po talagang pakikihalubilo sa ating komunidad. Hindi lang po basta makikipagdialogo tayo, is kukumustahin din po natin ang kanilang kalagayan sa kanilang lugar. Pagsasagawa rin po ng dialogue, pulong-pulong, at barangay visitations, at pamimigay ng mga flyers at pamphlets na nakaimprinta ang ating hotline number ng impilan upang mas mapabilis ang pagbibigay ng serbisyong kinakailangan ng ating mga mamamayan. Bukod po dito, nag-aabiso tayo sa ating komunidad na maging handa sa bagyo, lalo-lalo na sa mga nakatira sa baybaying dagat. Maraming salamat nga po pala sa ating nasa taas, ang ating pong tagapaglikha na ang lalawigan naman po ng Marinduque ay hindi po masyadong natamaan ito pong tropical depression o typhoon Ramil. Basta po ligtas po ang ating mga mamamayan ay masaya na rin po ang ating kapulisan. Patuloy pa rin po ang pagpopost ng ating crime prevention and safety tips sa ating official Facebook account, ang ating pong Gasan MPS PCR, upang mas mapadali para sa kanila ang may pabatid sa aming tanggapan ang serbisyong kanilang kailangan ng ating mga mamamayan sa bayan ng Gasan. Yun, maraming salamat. Police Corporal Jerome Montiel Mascareñas. Yun po, binabati po natin yung kapulisan ng Gasan Municipal Police Station sa pamumuno ko ng kanilang hepe, Police Major Police Captain Reynaldo Maso Los Santos, sir. Yun po, at congratulations po sa mga accomplishment po na inyong nakuha po ngayong 1 Oktubre. Kaugnay naman ng panatili ng peace and order sa inyong bayan. Ano pa mga accomplishment ng inyong bayan mula Oktubre hanggang ngayong kasalukuyan? Akin pong inuulit, Sergeant, sa atin, nabanggit ko na rin po ito nung nakaraang ating radio guesting. Atin po, para po mapanatili ang ating peace and order ng ating bayan ng Gasan ay umaga at gabi po, sa nabanggit ko kanina ay nagpapatrolya po ang ating kapulisan. Isa po ito sa paraan na ang mga nais gumawa ng krimen at mga pasaway sa kalsada ay magdalawang isip sapagkat nandyan na lang ang ating kapulisan sa tabi-tabi. Nitong ikatlong linggo po ng Oktubre ay nadagdagan po ang ating cases na related sa road accidents. Sa amin nga po mga kababayan, lalo-lalo na sa bayan ng Gasan, makinig po sa amin pong tatalakayin mamaya sa mga bawal na gawin, lalo-lalo na kapag tayo po ay nasa kalsada, lalo-lalo na kapag tayo ay nagmamaneho. Gaya nga po ng ating nabanggit din kanina, ay patuloy naman po ang ating kapulisan sa pagpapaalala sa ating mga driver para sa kanilang kaligtasan. We are conducting checkpoints at Oplancita. May English pa po tayo, Sa parang ito ay naabisuhan natin sila kung ano ang narapat na gawin at magpaalala bukod dito. At bukod dito po, nag-issue po tayo ng citation tickets para sa mga violators ng ordinansa. Binabati ko rin po ang ating kinocongrats po ng aming local chief executive, si Honorable James Martilim. Isa po ito sa accomplishment din po ng ating kapulisan ng bayan ng Gasan. Sa kanya pong 100 days report na
ginanap po nung nakaraang Martes po. Ano po? At ito po, binabalik ko po sa ating host na si Police Corporal Joe Maribale para po sa additional tips po. Maraming salamat po, Police Corporal Jerome Mascarinas. Ngayon naman ang mga tips natin may ibibigay ngayon po. Alam na po natin mga pasukan na. Meron tayong mga may bibigay na tips sa ating mga estudyante. Sige po. Balik eskwela tips po natin, ano po? Alam naman po natin na ang ating pabalik eskwela ay noon pang nakaraang July, August, ano po. Pero ito po, hindi naman po porque patapos na rin po ang ating unang semestre ng pagpasok, is hindi na po natin aalalahanin ng ating mga safety tips. Dapat po ay lagi po nating isa puso't isip ang ating mga paalala ng ating kapulisan. Unang-una po, ang ating para po sa ating mga magulang, makipag-ugnayan at ipaalam sa guro at gwardiya ng paaralan kung sino ang taga-sundo ng inyong mga anak. Sa parang po ito, hindi po basta-basta makakaalis ang ating anak hanggat wala pong guardian o kilala na magsusundo. Ano po? Payuhan ang mga estudyante na manatili sa loob ng eskwelahan kung wala pa ang sundo at huwag makipag-usap sa hindi kakakilala. Ito po para po sa ating mga teacher, maaari maging gabay na sabihin ng ating mga estudyante na doon lang po muna sa kanilang eskwelahan. Ano po? Maging alerto po, lalo-lalo na kung sa daan, hanggat maaari ay huwag maglakad mag-isa at dumaan sa madilim na lugar. Ang kagandahan lang po sa atin dito, sa ating probinsya, is maaga po ang uwian ng mga estudyante. Hindi po naman inaabot ng gabi, maliban na lang kung may mga extracurricular activities tulad ng pagpapractice para sa mga projects. Ano po? Kung hindi sumasakay ng school bus, ano na po ito, sa jeep na lang po, ano po. Kung hindi po sumasakay ng jeep ang estudyante, mas mabuti pong kumuha ng suking nagmamaneho upang maghatid sundo. Ano po, kung sakaling mang problema po tayo sa pag-commute ng ating estudyante is, kumuha na lang po tayo ng kakilala o maging personal driver, yan, tricycle driver po na maaring taga-sundo ng ating mga anak. Ano po? Para sa mga estudyante po, ipaalam sa mga magulang kung may ibang pupuntahan maliban sa paaralan. At kung sino ang kasama, pati ang mga paraan upang sila ay makontak. Malaking bagay po ito sa ating mga estudyante sapagkat hindi po mag-aalala ang ating magulang kasi meron po tayong communication. Once na mawalan po ang communication, ay ipaalam din po natin sa ating mga kakilala o maaring makapagsabi sa ating mga magulang kung halimbawa po walang signal sa lugar na pupuntahan. Ano po? Tandaan po ang ating mga emergency hotlines at alamin ang mga pinakamalapit na police station at ospital sa ating lugar. Ano po? Mayroon po tayong pinopost sa ating official Facebook account ng mga emergency hotlines. Ano po? Para sa mga emergency situation sa ating mga estudyante. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po. Ano po, Police Corporal Jerome Mascarinas sa inyong balik eskwela safety tips. Bilang pong kaugnay po na natapos na pagpapatuloy natin kanina, na diniscuss ko po, ano po, mga dapat gawin sa kalsada. Ngayon po, bilang po pagpapatuloy po nito, i-discuss naman po ng aking kasama po rito ang don'ts sa kalsada para po mapagbigyan po siya po ng mabigay po natin ang kaalaman po para dagdag kaalaman para po iwas disgrasya kasi po napakarami po talagang road crash accident po nangyayari po dito. Kita naman po natin sa ating datos na marami po talagang nangyayari na road crash incident dito po. Ano ba mga bawal na gawin or bawal gawin sa kalsada, Sergeant Mascarinas? Ito sa rin to aking didiscuss Bagamat ito man ay English, madali rin po nating may papaliwanag ito sa ating mga kababayang tagapakinig, lalo-lalo na po sa ating mga driver natin dyan. Ano po? The don'ts for road safety. These are the things you should completely avoid doing when behind the wheel. Ibig sabihin po, ito po yung mga bagay na ating wag gagawin kapag tayo po ay nagmamaneho ng sasakyan. Don't consume intoxicating substances.
Never drive under the influence of alcohol, drugs, or any substances that impair your judgment and reflexes. Designate a sober driver or use alternative transportation. Sa atin po mga driver, kapag tayo po ay napupunta sa isang okasyon o kaya napainom po tayo, malaking bagay po yung tayo po muna ay magpahinga. Kasi as a tao rin po tayo, nakikiinom din po tayo o umiinom din po tayo ng alak. Kahit pa po sabihin natin na ay hindi pa po ako lasing, kaya ko pa po. Hindi po natin masasabi yan sapagkat malaki pa rin po ang impluwensya ng alak sa ating sarili kapag po tayo nakainom. Maliit man o mataas ang dosage ng alak, is importante po is manatili na lang sa bahay kasi any amount naman po yan na tayo po ay nakainom is meron po tayong breath analyzer dyan. Basta po yun ay pumasok dun sa level is ano pa rin po tayo, kumbaga sa intoxicated driver, pasok po tayo na under the influence of alcohol. Basta po tayo yung nakainom is magpahinga na lang po muna tayo. Ano po, Dyan, para po sa ating safety. Tama, dapat po natin na ugaliin po natin magtira ng pang-uwi po o magpahinga na po tayo kung sakasakali po meron tayong matutulugan kung lasing man tayo. Kasi dalawa lang po yan, either madisgrasya tayo o may madami po tayo kung ma-hospital tayo or wag naman po sana ikamatay po natin yun po. Ano pang meron diyang mga don'ts pa natin diyan, Sergeant? Yun lang, Sergeant, dagdag ko lang din na kapag po tayo din nakainom kasi nagbabago yung reflexes natin, yung sinasabi natin na ang bagal lang nung takbo ko. Tingin mo lang sa sarili mo yun. Pero sa totoo, yung mga nakakita sa iyo, yun pala, mga nasa 80, 100 na pala yung takbo. Yun kasi, yung reflexes natin is parang bumabagal ba? Yung tingin natin sa sarili natin is, hindi naman tayo naapektuhan ng alak, pero iba pa rin ang dating sa ating sarili. Ito po, ang pangalawa po nating safety tips is, don't tailgate. Tailgating or driving too closely behind another vehicle reduces reaction time and can lead to rear-end collisions. Maintain a safe following distances. Don't tailgate. Ibig sabihin po, sabi nga nila, distansya, amigo. Nabasa ko po ito sa isang pampasaherong truck. Ibig sabihin po niyan, na don't tailgate, wag po tayong bubuntot-buntot sa mga nasa unahan nating sasakyan. Lalo-lalo na po dyan sa mga malalaking truck. Sa ating po mga motorista, kapag bumuntot ka po sa malalaking truck, yung side mirror po nila, hindi po tayo masyadong kita niyan sa gilid eh. Hindi po tayo masyadong kita. Maaari po tayong masagi ng malalaking truck. Sa atin naman po, mga kapwa nagdadrive ng mga four wheels, hanggat maaari po mag-maintain tayo ng isa o dalawang sasakyan na layo sa ating nasa unahan. Kasi kung sakaling biglang magpreno po ang nasa unahan natin, is makapagpreno pa rin po tayo at makapagbigay ng space na hindi natin mababangga yung likuran ng ating nasa unahan na sasakyan. Okay. Tama po yun. Yan po, don't tailgating na po. Katulad nga po sinabi ko kanina na maintain po natin yung distansya natin sa unahan. Distansya, amigo, para po pag nag-sudden brake po yung unahan, hindi po tayo mabibigla at may ample time po tayo para makapag-brake din po. Yun po. Ano pa pong kasunod natin dyan na don'ts natin, Sergeant? Don't run red lights. Sa atin naman po, dito sa atin, sa Marinduque, sa probinsya, wala naman po tayong traffic light, pero meron po tayong enforcers. Ibig sabihin, ito po, running red lights is a leading cause of intersection accidents. Always come to a complete stop at red lights and wait for the green signal. Para naman po sa ating mga traffic enforcers, ito po, sa atin po, kung sino man po ang nandyan sa gitna, policeman o enforcers, i-respond po natin ang kanilang tungkulin. Ano po ang kanila pong ginagawa. Kapag po tayo pinahinto, uminto na lang po tayo. Nagmamadali man po tayo o hindi, maliban na lang po kung emergency, sakay po tayo ng isang marked vehicle o ambulansya. Alam naman po ng ating mga enforcers kung sinong ipa-priority na dumaan po. Basta po pinahinto po tayo ng enforcers, huminto po tayo, at huwag po makipag-unahan. Kasi maaari po tayong maaksidente, lalo-lalo na po sa mga rotonda.
Yan po yung sa mga crossings. Pag hindi po tayo minto, may pinago po ang ating enforcers, maaari po magkaroon ng collision accident. Ano po? Ayun po, ano po, ito naman po yung binabanggit po ni Sergeant Mascareñas, no po, hindi lang, bagkus po, wala nga po tayo dito ng traffic lights, yung iba po sa atin, ibang kababayan po natin, bumibiyahe po sa kabila, or tayo mismo po, nagpupunta po tayo sa kabila, nag-drive po tayo dun sa kabila, para po alam din po natin na wag tayo magbi-beat ng red light. Pag nakita mo natin yung sa kabila po, sa kabila na sa syudad po, meron po tayo nakitang yellow na po ang signal light. Yun po ay prepare for stop, hindi po hahabulin ang ano po, kasi po madalas po pag nagdilaw po hinahabol po nung iba po. Yun po ay beating the red light kahit dilaw pa po yun po. Mahuli po tayo ng beating the red light. Yun po. Ano pa po diyan, Sergeant? Ang ikapat natin sa rento is don't overspeed. Excessive speeding is a major contributor to accidents. Avoid aggressive driving behaviors like racing or weaving through traffic. Ano po, pag tayo po habang nagmamaneho, sobrang bilis natin, ibig sabihin, mas mapapabilis po tayo mapunta sa kamatayan. Ano po, kasi po sa pagpapabilis natin, ang sasakyan naman po is hindi natin masyadong control na yan kapag sobrang bilis na, kasi hindi naman natin pwedeng sabihin sa sasakyan na, huminto ka ha kapag may makakasalubong. At kung may ganun mang high-tech na sasakyan is iba pa rin po yung mabagal ang takbo po. Ano? Kasi kapag sobrang bilis po natin, kahit pa po sobrang galing ng ating reflexes, pag nagpreno po tayo, iba pa rin po yung dating ng preno nun. Maaari pa rin po tayong ma-aksidente kung mabulid yung sasakyan. Ano po? Sa pag-overspeed po kasi is isa po ito sa dahilan ng aksidente talaga sa atin. Sa sobrang bilis po natin, may tatawid na aso, ayun na po, hindi na po tayo nakapagpreno, it can lead to accident. Ano po? Yun po, katulad nga po ng sinabi ko kanina, ano po, na meron po tayong 13 na accident na nangyari sa taon na to, na nagli-lead po sa overspeeding na po, dahil po mabilis po nilang pagpapatakbo, na-disgrasya po sila. Meron po tayong 13 na kaso po na ito po ang cases po na vehicular accident na ito po ang naging dahilan. Ano po pong next natin dyan, Sergeant? Don't overtake on blind curbs. Ang ating po ikalima. Overtaking on blind curbs can be extremely dangerous. You may not see oncoming traffic until it's too late. Wait for clear visibility to pass safely. Ibig sabihin po nito, kapag wag po na mahigpit po namin sinasabi at paulit-ulit po na wag po tayong umovertake sa blind curbs. Meron naman po tayong yung mga kung tayo po ay dumaan sa proper seminar, yan po mga double yellow lane, pag yan po may ganyang marka is wag ka pong overtake. Don't overtake. Wag po tayong isusugal natin yung ating pagmamadali sa kalsada. Kung nagmamadali man tayo is agahan na lang natin ang gising sa sunod. Kasi umaga ka nga sa trabaho mo, pero nandoon naman yung pagbubuwis mo sa buhay mo. Kasi napakadelikado ng pag-overtake natin sa blind curb. Sapagkat maaring wala po tayong nakikita na paparating, pero minsan mamumulaga na lang tayo biglang magugulat na lang na nandito na, kasalubong na natin yung malaking truck. Magugulat na tayo, kailan pa tayo magugulat? Samantalang huli na ang lahat. Maaari po tayong humantong sa ospital o kaya sa sementeryo. Yan po, tama po na isa pa rin po sa napakalaki niyang cause ng aksidente nito ng blind curve o sa blind spot na hindi po lack of awareness or failure to notice. Hindi po nila alam na meron pala talagang kasalubong doon, kasi nga kala nila safe yung kurbada, pag overtake nila, nandiyan na yung malaking sasakyan or may masakyan silang nakasalubong or meron mang aso doon na tumatawid or may mga taong tumatawid, nakadisgrasya pa sila. Ayun po, wag nating isugal yung pag di tayo sure at
na not safe. Lalo po makita na po natin dyan sa mga markings. Ano po, yung sinasabi po kanina ni Sergeant Mascareñas na double solid yellow lane. Don't overtake po yan. Nakalagay po dyan na pag duman nga tayo sa proper seminar, yun po ang sinasabi po niya ng double solid yellow lane. Po, next po tayo. Ang atin pong ika-anim is don't engage in road rage. Avoid confrontations with other drivers. As road rage can escalate quickly, stay calm and report aggressive driving behavior to the authorities if necessary. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito na wag po tayong ma-engage sa pakikipag-away sa kalsada. Ano po? Tama. Ano pong sample nito? Ako po, dahil mahilig naman po tayong mag-browse sa social media, may napanood po ako sa Facebook. Ang sample video po nito is nabangga po nung isang driver yung hulihan nung isang sasakyan. Lumabas po yung isang driver. Ang dami niyang salita, minumura pa itong yung nakabangga. Ang sabi nung anak, Daddy, bakit wala kang imik dyan? Bakit tinahayaan mo lang murahin ka niya? Ang sabi nung Tatay. vehicle number 2, yung tatay, hayaan mo lang siya anak na magsalita ng kung anong sabihin niya. Sapagkat ang tao, may mga parang basura rin na gustong itapon sa labas. Ibig sabihin niya, kung ano man yung mga sinasabi, wag na lang nating saluhin. Kasi kapag sinalo natin, ibabalik natin sa nagtapon noon. Ibig sabihin nun, syempre wala namang magpapatalo dyan. Kapag tingin mo is parehas kayong tama. Kapag binibigyan ka ng basura, ibabalik mo yung basura, walang magiging mabuting epekto sa tao. Yun, tama po. Wag po tayong mag-engage talaga sa road rage. Po. Katulad nga po sinabi ni Sergeant Mascareñas, yun po, maigi po yun, naintindihan niya. Paano po yung iba po na lahat na po tayo nag-browse sa Facebook, sa social media, meron po dyan na parehas nag-away, nag-escalate talaga, nauwi po sa suntukan, sa bugbugan. Yung iba po ay nauwi sa kamatayan. Yung iba po may nagblanko talaga yung pag-iisip dahil pagmumura, binaril. Yun po iniiwasan natin. Pag may gantong instances po na nakabunggo po tayo or nabunggo po tayo, wag na po tayo mag-escalate ng tension kasi po lalo pong magiging mainit po. Yan po. Imbis po, ang gagawin po natin ay tumawag po ng enforcer, tumawag po ng police para po maayos po ito agad at madala po sa maayos na usapin po kasi po yan po ay hindi naman po lalo na po pong gas-gas lang po. Wag po masyado tayong mainit sa kalsada. Daan po natin sa tamang proseso. Yun lamang po. Ano pong next po natin, Sergeant? Ang ating pong ikapito is don't drive when fatigue. Ayan. Fatigue impairs your judgment and reaction time. If you're tired, pull over and take a break or switch drivers if possible. Ibig sabihin po nito, don't drive when fatigue. Hindi man po ito yung fatigue na yung uniform po. Ibig sabihin po nito yung fatigue, yung parang sobrang exhausted po ang ating katawan na pagod po tayo. Pagod. May time po talaga na hindi man po tayo nakainom, pero yung katawan po natin is parang kulang sa tulog na yung po bagang nagmamaneho tayo is akala natin gising pa tayo. Yun pala, mga 1 minute o 30 seconds na pala tayong nakapikit. Naku, napakadelikado po. Mabuti po kung tayo po ay nasa training center na nakakatulog sa ganong paraan. Pero kapag naka-involve po is pagmamaneho, mahirap po yan. Mabuti po kung may kasama tayong kukudlit sa atin. Napakalaki pong bagay niyan. Sabi nga po ni Sergeant Ribali kanina na seconds lang na wala kang focus sa pagmamaneho mo. Maaari po tayong mabulaga sa ating kasalubong at na maaari po tayong maaksidente. Ang isa pong halimbawa nito is itabi po ang ating sasakyan kapag po tayo nakakaramdam ng pagod. Isa rin po yan sa napanood ko sa Facebook na hindi naman po siya nakainom ayon sa kanyang kamag-anak. Pero yun po, nagmumotor siya na nakapikit na tuloy-tuloy po yung takbo ng motor pero para po siyang lasing hanggang sa bumangga na po siya dun sa barrier ng nasa kalsada. Basta po tayo nakaramdam ng pagod, maliit man na pagod o sobrang pagod, itabi po ang ating sasakyan, ilagay sa malilom na lugar, at magpahinga. Yun lamang po ang ating safety tips. Don't
mga don'ts po natin. Yan po, maraming salamat sa naging katuwang ko po sa pag don't and don'ts po natin sa road safety po natin. Nawa po yung nakapulutan po natin to ng aral para po naman na magkaroon po tayo nitong maraming kaalaman sa kalsada po para po makaiwas po tayo ng aksidente. Po, kasi mahalin po natin yung buhay natin. Hindi lang po tayo ang gumagamit sa kalsada. Marami po dyan. Marami po tayong pedestrian, marami po tayong nakakasalubong, marami po tayong nakakasabay. Hindi lang po tayo, kaya patuloy po tayo mag-ingat. Sunod naman po, ito po isa pong balita po na para po sa mga nag-a-apply po sa PNP. Nag-a-apply po sa PNP na po na yan po join the PNP. Yan po may recruitment po, attrition recruitment quota po nagsinasagawa po kami. Mag-prepare po tayo ng mga folders po natin sa mga balak po na nais po maging member po namin na maging Philippine National Police. Be one of us na po, the Morion Caps of the Marinduque Police Provincial Office. Ito po yung mga appropriate eligibilities na meron po tayo. Meron po tayong NAPOLCOM PNP entrance exam. Yan po isa po yan sa mga eligibilities na pwede po natin magamit. RA 6506 na po. Yan po yung board ng criminologies na po. Yung RA 1080 or bar and board examination. Other courses na po maliban po sa 6506 na exclusive para sa mga licensed criminologists. Pwede rin po ang ibang courses na 4-year course na nakapasa po ng bar and board examination. Pwede rin po ang PD 907, Presidential Decree 907 para sa mga eligible na mga Latin honors po natin, magna cum laude, summa cum laude, o cum laude po natin na pwede pong i-avail ang civil service eligibility ng Latin honors. Ito po yung Civil Service Professional Examination sa CSC Prof examination. Nakaraan po, lumabas na po yung result. Pwede rin po natin ito magamit po. Yan po, congratulations ko po. Yung mga kasama ko rin po pumasa ng mga civil service. Si PMSG Oscar Madreposque, si PSMS Ariel Magalang po, at si PCPL Gino Labog, at si Sergeant Lope po sa SWAT po. At ito naman po yung sumunod po, yung general qualification po. Ito po, masyado po marami. Pwede po natin i-screenshot or nasa post po ito ng mga Facebook pages po natin sa Marinduque Police Provincial Office or sa mga Facebook na mga MP, Municipal Police Station po natin, or pwede po tayong pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung pwede, gusto nyo magtanong or magpasa ng folder. And sumunod naman po, yung folder po, initial documentary requirements po na hinihingi. Ito po, kita po natin dyan, nilalaman ng table of contents, yung pangalan at kung anong kulay ang na-assign po na kulay po sa pang-aplikante ng PNP ng Marinduque ay kulay orange. Prepare po natin yung mga yan kasi one of the time po ay magkakaroon na po ng kuhaan po ng folder at magkakaroon na po ng evaluation na po. Yan po, para po sa mga aplikante ng PNP. So naman po, ibibigay po natin mga ligtas. Nalalapit na po ang undas, ibibigay po natin kay Sergeant Mascareñas para po sa kanyang ligtas undas safety tips po. Yan po. Sergeant, pasok. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Sa atin po mga kababayan. Ito po ang ilan sa mga ligtas undas 2025 safety tips. Unang-una po sa ating pong sa pag-alis ng bahay. Ang una po is planuhing maigi ang pagdalaw sa sementeryo. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, kung hindi po tayo nakaplano sa ating pagdalaw sa sementeryo, sa ating pagmamadali minsan, maaari po tayong makaiwan ng mga mahalagang bagay. Hindi natin mailak yung pinto. Dahil nga, wala tayong plano. Kumbaga sa ano'y naisipan lang nating bumisita. Ay, maiwan na saksak. Iba pa rin po yung planado po talaga. Ikandado po ang mga pinto at bintana. Isa po ito sa importanteng bagay bago umalis ng bahay. Sapagkat sa paraang pong ito is hindi po makakapasok ang sino mang mga masasamang loob o magnanakaw na gustong pumasok po sa ating bahay upang gumawa ng pagnanakaw. Tiyakin na walang naiwan na nakasinding kandila, nakaplug na appliances, at bukas na gas stove at gripo. Patayin po natin ito kasi baka mamaya is pag uwi natin is wala na po pala tayong bahay kasi natupok po ng apoy. Tiyakin po natin, siguraduhin po natin. At
iligpit ang anumang mahalagang bagay sa labas ng bahay. At sa paglabas po natin, lahat po ng mahalagang bagay, itabi na po muna natin. Dahil nga sa walang tao sa bahay natin is, maaring may makialam doon po. Itabi na lang po natin kung ito po talaga nang ginagamit natin. Kung yung mismong tanim nga is nawawala pa, ano pa po kaya yung mga iba't ibang bagay na maaring mapakinabangan. Itagubilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong bahay. Kung ang kapitbahay naman po natin is hindi bibisita, is maaari po nating ibilin sa kanila na pwedeng patingnan-tingnan kung may umaaligid na tao, at i-inform po ang owner. Iwasang mag-iwan ng note sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao. Ayan po ang mahirap po sa atin ngayon bilang nag-ano po ang technology. Kasi kadalasan sa sobrang kinakain na po minsan tayo ng sistema ng social media, masyado na po tayong nag-update sa nangyayari sa ating buhay. Sa parang pong ito, ano pong sample nito? May nangyari po kasi nitong cases dati na nagbakasyon ng isang pamilya. Nag-post po ang isang dalaga na at the moment, here at Boracay, with my family, walang naiwan, kahit si Doggy, sinama namin. Ayun po, isa po ito sa makikita na po ang masasamang loob. Wala palang tao sa inyo, sila naman po ang bibisita. Sila po ang pupunta po sila doon at maaring magnakaw. Ano pa ba po ang ibang gagawin nila doon? Kung anong mga mapakinabangang bagay is kukunin nila, lilimasin nila. Kasi nga, walang tao. Kahit naman po may maiwang aso doon is hindi naman po makakatawag sa istasyon ng tao. Ang aso po, hindi naman po makakatawag sa 911 or sa himpilan ng pulisya. Basta po wag po tayo masyadong ma-updates, lalong-lalo na po sa about po sa bahay natin kung may tao o wala. Sa loob naman po ng sementeryo, ito po ang ating mga paalala sa ating mga bumibisita. Lalong-lalo na po sa atin pong mga kababayan dito sa Marinduque na bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, is napakarami pong tao. Magdala po ng panangga sa init at ulan. Hindi po ito yung shield na yung pang protection sa mga laban po. Ibig sabihin pong panangga sa ulan is payong. Payong. Uso naman po na sa atin ngayon yung mini pan. Okay na po yan, pangontra sa init po para hindi po tayo masyadong pawisan. Tiyakin na ang kandilang nakasindi ay hindi makalika ng sunog o sakuna. Tiyakin po natin yung sa pagsisindi po natin ng kandila is nakalagay po ng maayos. Kasi po, yung sa ating pong mga yumao sa buhay is may mga tarpaulin po yan kadalasan na nakalagay sa rento sa mga nitso. Paano po yung tarpaulin hindi maayos ang lagay is nadidikit na pala sa ningas o apoy ng kandila na maaaring makalika ng sunog at may madisgrasya pa pong ating mga kasama. Magdala ng sapat na pagkain at tubig. Isa po ito sa mahalagang bagay kapag nasa loob ng sementeryo. Kaysa marami naman po tayong may bilan na paninda at mga inumin is iba pa rin po yung may dala po tayo na talaga naman pong sapat sa ating pamilya at higit pa po doon is yung makakabusog po sa atin. Tiyakin na mga bata ay may pagkakakilanlan. Lalong-lalo na po sa ating mga bata na mga 5 years old and below o kahit po mga para sigurado na po natin sa ating mga bata na alam po nating hindi po mapapakilala yung sarili nila na maayos. Lalong-lalo na po sa ating mga PWD. Maglagay po ng pagkakakilanlan. Kasi po, matao ang lugar, hindi po agad ma-identify, at mas maigi na po yung may name tag. Pangalan, address, at contact number po ng guardians o magulang ng bata. O kahit hindi po bata o pag may kasama po tayong mga PWD po, lagyan po natin ng pagkakakilanlan para maipagbigay alam po agad natin sa kanilang mga guardian. Ay isa pa po ito at noon pa naman po ito pa rin naman po talaga ibawal.
Kahit po hindi undas, bawal po itong pagdadala ng deadly weapon. Ano po? Pwede po tayo makasuhan ng illegal possession of deadly weapon. Ano po? Bawal ang pagdadala ng deadly o bladed weapons. Yun po, at gamit pang sugal. Ang purpose naman po natin sa cemetery is kumustahin o bisitahin ng ating mga mahal sa buhay at hindi po para makipagtong-itan. Ano po? At ito po, speakers, yan po, mga maiingay na bagay sa loob ng sementeryo. Kaysa po, maingay naman po talaga yung lugar kasi maraming tao, pero wag naman po tayo magdadala ng mga pang sound trip. Ano po? Alak. Ano po? Alak at paninda. Wag po tayo magdadala ng anumang alak kasi ito po ay maaring magkaroon ng komosyon doon kasi nga lasing ang tao. At yun po, yung sa paninda naman po natin, hindi naman po natin kailangan magdala ng paninda doon sapagkat meron po tayong mga vendors na nasa labas. Ano po? Alamin ang lugar ng First Aid Station at PNP Assistant Hub dito po sa sementeryo. Ang kagandahan naman po sa ating probinsya is sa atin po sa ating kapulisan ng Marinduque Police Provincial Office at iba't ibang istasyon ng Marinduque is sa unahan pa lang po is makikita nyo na talaga yung kanilang yung Police Assistance Desk. Kasama po yung iba't ibang agency, yung fire, BGMP, MDRRMO at iba pa po mga first aid responders para po sa ating mga kababayan na biglang tumaas ang presyon sa init ng panahon at iba pong ating mga kababayan na medyo pagod at nais magpahinga. Ano po? Yun lamang po at maraming salamat. Back to you po, Sergeant Rebs. Ayun po, maraming salamat po sa akin naging kabady ngayon po rito sa kalutang ng pulisya ng Marinduque. No, may kapalitan tayo ng sagutan sa ating talakayan. Napakagandang talakayan na po. Ayun po, karagdagan lang po sa pagbibisita po. No po, iwasan po natin ng magdala po lalo po yung mga speaker na po kasi po yung iba po talaga hindi po naiwasan yung lugar po ay para po nagsosolim nila, inaalala po nila yung mahal sa buhay. Yung iba po, nakadistract po kayo sa mga nag-aano po na parang nag-aalala po. Kasi po, pag sobrang ingay, nagkakantahan, ano po. Iwasan po natin yung mga ganyan po. Ano po, paparting na po sa November 1 po, ang ating All Saints Day and All Souls Days po, ay nawa po maging mapayapa po dito po sa pagdaraos na kapistahan po nito. Ano pa po ba, Sergeant? Meron ka ba niyang nais sabihin o bilang pagkatapos mo po, may gusto ko bang sabihin, batiin or i-shoutout dyan sa iyo? Yun nga po, muli po kami nagpapasalamat sa mga mamamayan ng Gasan. At syempre po sa aming Municipal Mayor, Honorable James Martilao Lim. Sa kanya pong walang sawang suporta sa Gasan Municipal Police Station. At makakasa po kayo na ang kapulisan ay magbabantay ng 24 hours upang mapanatili po ang aming area of responsibility. Ano po? Sa akin po, sa atin pong mga kababayan, i-follow nyo lang po ang aking page, ang Happy Feel TV, para po sa ating mga tanggal stress na mga videos. Ano po? Shoutout rin po sa aking asawa, si Krisha May Mascareñas, at ang aking pong anak na si Arabella, na nag-join po sa isang United Nations Malaysian attire, at ang aking pong anak na si General Michiko. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. Ano po? Follow lang po ulit ang ating Happy Feel TV page. Yun po, maraming salamat po. Police Corporal Phil Jerome Montiel Mascareñas, Happy Feel TV para sa mga good vibes. Yan po ang Ginoong Gasan 2017. Yun po, 2015 pala. Ano po, maraming salamat po sa nakaubos na po tayo sumobra na po tayo ng 1 oras. Ano po, papasalamat po ako sa Marinduque News Network na po sa mga nakasama po namin dito. Sir James, Sir Ma'am Tintin, Sir Jopay, Sir Santino. Maraming salamat po sa pagpatuloy po sa amin ulit dito sa inyo. Belated happy birthday kay Jopay. Yun po, maraming salamat sa inyong pakikinig at suporta. Batiin ko muna pala yung asawa ko na sunduin kita dyan mamaya. Yun. Maraming salamat sa inyong pakikinig at patuloy suporta sa aming layunin. Nag-iwan po ako ng paalala na tayo mag-ingat sa ating araw-araw na pamumuhay.
maging mapagmasid, sumunod sa batas at may pagtulungan sa ating mga opisyal para sa kapayapaan at kaayusan ng ating lugar. Isang maganda at ligtas na mapayapang lugar mapayapang araw sa ating lahat. Sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mabuhay po tayong lahat. Yan po, makita po natin ang mga contact numbers po natin. Maaari po nating screenshot. Yan po, yun po para sa mga dial 911 po ang ating national hotline po. Sa lahat po yan po, may sasagot po sa inyo dyan. At sinusunod naman po ay mga local hotlines po natin, 0998-598-5801 para po sa Marinduque Police Provincial Office, 0998-598-5802 sa Buwak Municipal Police Station, 0998-598-5803 sa Gasan Municipal Police Station, 0998-598-5804 sa Buenavista Municipal Police Station, 0998-598-5805 sa Torreos Municipal Police Station. Santa Cruz Municipal Station ay 0998-598-5806. Sa Mugpog naman po ay 0998-598-5807 at sa Marinduque PMFP na nakabase sa gitnang bayan ay 0998-598-5203. Yan po ang aming mga hotline numbers. Muli po, isa po mapagpalang araw po sa ating lahat at sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mabuhay po tayong lahat at ingat po palagi. Keep safe. Peace out.